Welcome back mga sir. For today's video, maglilinis tayo ng pangkilid ng Mio 115. So, tara na! First step natin mga sir, tanggalin natin yung airbox ng motor para ma-check na rin natin kung okay pa yung kanyang air filter. After natin na buksan yan, ma-check, isusunod na natin yung kanyang crankcase cover. Sa paglilinis ng panggilid or CVT cleaning, mas mainam kung idadamay nyo ng i-check yung kanyang air filter ng motor. So may mga motor na kailangan talaga kahit ayaw mo, gugustuhin mong buksan yung airbox kasi makakasagabal sila dun sa gagawin mo. So para masiyan din si customer na magpagawa sa atin, checkin na rin natin yung air filter. So after natin ma-check at ma-inspect, susunod na natin yung kanyang crankcase cover. May 8mm na tornilyo po yan mga yan. So tatanggalin po lang natin yon. So itong video pong ito ay para doon sa mga gustong matutong mag-ayos ng motor, gustong maging mekaniko. So para magkaroon po kayo ng kaunting idea kung paano po ginagawa at maintain ang inyong motor. So pinakikita ko po dyan kung paano yung step by step na ginagawa ko pag ako po ay naglilinis ng panggilid. So after natin matanggal yung mga tornilyo, buksan na natin yung kanyang crankcase cover. Yan po makikita natin yung kanyang belt, yung kanyang torque drive, yung kanyang pulley. May inspect po natin kung okay ba o hindi okay yung mga parts niya. Pagka hindi okay, medyo i-recommend natin sa customer na palitan. So, yung gasket po ng Mio 115, Mio Sol 115, parang sa may NMAX version 1, meron siyang sa gitna. Hindi kagaya na sa version 2 na walang gitna yung kanyang gasket. So pag po kayo naglilinis niyan, checkin nyo po. Yan po ang hawak ko, yan po yung drive face. So sa condition po niya na parang yung pinakadulot, yung side niya ay parang hagdan-hagdan. Recommended po na palitan. So syempre pag nasira po yung pulley ay yung drive face, damay na rin po yung pulley kasi sila po yung magka-partner. So pinapakita ko dyan yung kung ano yung sira ng motor. So yung next na hawak ko po, ang tawag po dyan ay backplate. Tapos yan po yung roller o bola. Medyo may tama na po ng konti yan. So i-recommend po natin kay customer na palitan if ever na may pera siya, pero kung wala naman, yun pa rin yung kakabit natin. Tapos yung kanyang ang tawag po dyan clutch lining. Tapos yung tinuturo ko yan yung may stick bearing na nilalagyan natin ng grasa. Yung clutch lining mga sir, pagka medyo marumi po yung motor, nangyayari po dyan ay umi-slide.
So, ang ginagawa po natin, kaya po natin nililinis para po kumapit. Yung iba, ang ginagawa diyan, nililiya. Ako rin po nililiya ko ng konti yan para kumapit. Tapos yung iba, ang ginagawa sa may clutch belt, nilalagyan ng groove para pag bumubuka yan, yung torque drive na yan, pag bumuka siya, kakapit siya dun sa clutch belt para mawala yung dragging. So, pag kayo po ay naglilinis o nag-check ng CVT cleaning, bago nyo i-recommend shoutout nga pala sa iyo, Ma'am Sheila. Bago nyo i-recommend kay customer, inspekin nyo muna siyang maigi. Linisan nyo muna para makita nyo kung magkakaroon siya ng damage. Ngayon, kung may damage na siya, i-recommend nyo na sa customer na palitan yung pyesa. So, sa ganyang kondisyon, nire-recommend po natin. Pero walang budget si customer, syempre. Ilinisin lang po natin yan. Yung mga gustong matutong mag-mekaniko, panoorin nyo lamang po to. Tapos makakuha kayo ng kaunting tips kung paano rin kayo mag-recommend sa customer ng pagpapalit. After kong linisin yan ng gasolina, bubugaan ko po ng hangin yung CVT. Ang aim po natin dyan o yung ating intention na tinatawag dyan sa motor, mawala po yung lagkit. Yung lagkit na nagpo-produce po yung mga alikabok, yung mga grease. So, kailangan po nating linisin para maging smooth yung takbo. At yung dapat lubricating, lagyan ng lubricate. So, after natin linisin ng gasolina, bubugaan ngayon natin siya ng parts cleaner or brake cleaner. So, pag gumagamit po kayo nun, ang kagandahan po nung parts cleaner, pag in-spray nyo po, nawawala po talaga yung grease, tas mabilis po siyang matuyo. Yun po yung katangian ng parts cleaner ng Yamaha at mga brake cleaner. So, after natin linisin yung kanyang mga pulley, torque drive, so lilinisin na natin yung kanyang crankcase. So, ang ginagawa ko po dyan, binabrush ko muna siya, tapos bubugaan, tapos saka ko isprayan ng gasolina. Pero wag nyo pong gumagamit po ako dyan ng gasolina, brush saka hangin. So, isprayan ko tapos ako babrushin ng paintbrush. Tapos pagpatutuyuin po natin, tsaka para tumalsik yung mga ibang dumi, gagamitan po natin ng air spray. So, after nyan, lahat ng parts na nilinis natin is gagamitan na natin ng mga parts cleaner. Tapos, gagrasahan na natin. Ang ginagrasahan ko dyan sa torque drive, yung pin bearing na tinatawag. So, after nun, assemble na natin. Ilagay na natin yung bola sa pulley o roller. Kung tawagin niya sa labas, bola. Tapos, backplate sa yung bushing. So, after nyan, magkakabit tayo ng gasket. So, ang teknik ko sa pagkakabit ng gasket, mga sir, para hindi siya malaglag, lalagyan nyo po siya ng manipis na pandikit, yung tri-band. Lalagyan nyo po siya kasi para hindi po siya malaglag. Ganun po yung ginagawa ko. Kasi minsan, kapag hindi isasara nyo na siya at hindi nyo siya nalagyan, malalaglag yung gasket. Pag pinaandar nyo yung motor, maiipit yung gasket. Magka-crumble yan dyan po. So,
masisira po yung gasket. So, para makaiwas po tayo sa ganong senaryo, lagyan nyo na lang po siya ng pandikit para dumikit siya. So, kung paano natin tinatanggal, ganon din natin siya ibabalik. So, pupunasan natin yung mga pyesa, lilinisan natin maigi. So, ang ginagawa ko para maging batak na batak yung pump belt na tinatawag ko, yung belt drive. So, pinipihit ko na yung torque drive para tumigas. Para pag nilalagay na natin yung takip, hindi siya kakalang. So, same procedure, vice versa lang po. Kung ano po yung una nating tinanggal, yun po yung ating huling ikakabit. So, kung nagustuhan nyo po yung aking video, huwag nyo pong kakalimutang mag-like at i-subscribe ang aking channel, and mag-comment din po kayo sa baba para mapaganda ko pa kung ano po yung kailangan kong gawin sa aking video. So, sa mga hindi po nakakakilala, ako po si Erwin. Kung bago lang po kayo dito sa aking channel, ako po si Erwin ng Sparkworks TV.
So, malapit na 'tong matapos. Don't forget to like and subscribe to my channel mga sir. Kung nagustuhan nyo lang po ito, pwede po kayo mag-subscribe. At sana po ay nakatulong po ako sa inyo sa aking kaunting kaalaman. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.